So what's up guys, ngayon ituturo natin kung paano magkabit ng GPS tracker sa ating Xpander GLS 2023. So ito nabili ko sa Shopee, worth of 700 pesos, with built-in battery siya. Pero mas maganda siguro kung piliin mo yung walang battery, kasi yung pag may battery kasi inisip ko baka kasi katagalan masisira, lulubo yung battery, baka masira, madamay yung ating GPS unit. So ang ginawa ko dito para testing ko, kasi first time kung magkakabit nitong GPS, tinesting ko muna saksak dito sa aking cigarette power source. Tinesting ko, kinabitan ko ng SIM card, nandito sa loob ng SIM card. As per instruction ng Shopee seller nito, at least may load ka na 200 pesos. Kaya ito niloadan ko na yung SIM, tapos na-register ko na din yung SIM card. Sinaksak ko dito sa sa 12 volts power. Ginawa ko bali ito tatlong wire. Yan, positive, negative, tapos yung accessories. Ginawa ko, dinikit ko lang itong dalawang yung red saka orange, yung accessories saka positive, tapos yung negative, yan lang. Tapos yung isaksak ko to, halimbawa hindi pa ito nakakabit, i-identify mo muna saan yung positive saka negative bago mo ikabit itong wire, baka kasi masira pag ibaliktarin mo. Tapos na-install ko na yung apps. Ilalagay natin yung pangalan nito sa Shopee. Ipopost natin dito sa ating video, pati yung yung drawing paano ikakabit. So yun nga, na-register ko na yung SIM na may load siya na 200 pesos. Tapos na-testing ko na siya. Yun nga, gumana. Saka ko siya ikakabit. Kasi baka kasi ikakabit ko na tapos sira pala yung nabili kong GPS tracker, magtatanggal na naman ako. Kaya ang ginawa ko, tinesting ko muna. Lagyan ko ng power source, tapos tinesting ko ning itinakbo yung sasakyan ko. Bali ito, tatlong araw ko na to. Ayos naman, consistent naman yung bigay niya ng location, tapos yung yung previous biyahe namin. Ayos naman yung kanyang location. Kaya maganda to. Para sakaling gusto mong huli yung misis mo o asawa mo, o kaya mawala yung sasakyan mo, at least makikita mo siya. Kaya ginawa ko nito, plano ko nito is ikakabit ko siya sa power ng lagayan ng power ng cigarette, pangalan nito nasa manual ko, cigarette power na 12 volts. Doon ko siya ikakabit. So para kung walang power, naka-off yung sasakyan, hindi siya gagana. Pero mayroon mo siyang built-in battery sa manual, nasa 2 hours ata. Iwan ko lang kung magtatagal, baka kasi malobat din, kasi kung hindi mo mapaandar hindi siya magsa-charge. Kaya wala namang problema, kasi kung naka-off yung sasakyan mo, magbibigay naman siya ng last location niya. Ito, kung idadirect mo siya sa battery, palagi siyang umaandar, magko-consume siya ng battery. Kasi na-testing ko nakaraan sa motor ko, sa motor ko, dinire ko siya sa battery. Kinabukasan, hindi na umandar yung motor, lobat pala yung battery, nagko-consume siya ng battery. Hindi pala, mga 3 araw pala yun, hindi ko nagamit yung motor. Kaya yun, sinabay ko na, pwede mo siyang ilagay pag sa motor mo siya ilalagay, pwede mo siyang ilagay sa headlight para sabay na pag on mo, yung running daylight, isasabay mo na siya para pag on mo, saka pa siya gagana. So ayun, ikakabit na natin. So hanapin pa natin yung saan tayo ikakabit. So patayin muna natin. Turo natin kung saan tayo ikakabit. Ang una, dito. Tinesting ko muna siya dito sa 12 volts. Tapos ginamit ko mga 3 araw. Tapos para ma-check ko yung previous biyahe namin, matrack ko. Buti may ganito ako. Tapos pinutol ko lang, ikinabit ko. Ayan. So ngayon maghahanap tayo ng power dito. Yung ating cigarette power.
Yan na 12 volts. Hanapin natin yung ano yung wire. So, ang gagawin natin ngayon, dito tayo magtatanggal yung wire nitong ano, cigarette socket. May dalawang wire dyan, doon tayo magkakabit. So nabili natin to sa Shopee. Itong pang ano, pang top natin. Pang top natin sa wire para hindi tayo magbabalat. Kasi masikip doon sa loob. Mas madali itong ikabit. Sa Shopee mura lang to, walang order nyo lang. Kalimutan ko yung pangalan nito. So tatanggalin lang natin to. Yan, tatanggal naman yung ano, yung ating drawer, cabinet. Anong tawag nito? Hugot yan, madali lang yung tanggalin. Tapos itong wire dito sa loob, yung wire ng cigarette socket. Yan. So yung kulay nito is itim tsaka green. Double check nyo lang kung ano yung polarity sa yung positive tsaka negative. Yung negative nito, ito atang itim. So double check na natin para sure, para hindi tayo para hindi tayo magkamali sa pagkabit. Mga pulse, nakabit na natin sa ating GPS yung kayang female socket. Tapos ito yung iipit natin dun sa wire. Pag ipit niyan, pag ipit yan, maglalak na yan. Tapos dito babalatan niya ng konti yung wire. Tapos dyan na siya iipit. Mura lang to sa Shopee para mas madaling ikabit, kasi masakit kasi itong dito. Masakit, mahirap ikabit. Pag magbabalat ka pa, baka maputol mo pa yung wire. Ayan. So kakabit na natin. Mahirapan tayo maghawak ng cellphone kasi masikip. So ipit lang natin dito yung dalawang mil socket. Yan, nakabit na natin. So kinabit ko muna yung female plug para test ko kung may continuity. Yan. Tapos mamaya lalagyan natin ng tape para sure na hindi siya matatanggal. May lock naman yan, hindi siya natatanggal. Yan, nakabit na natin. Tanggalin natin ulit pag sukat na natin yung continuity, kung meron siyang o yung power, kung meron siyang power dito. Para double check natin kung malapat ba yung yung pagkaipit niya. And mga calls, nakabit na natin. Pati yung sa cigarette sa likod nito nakabit na natin. Ayan na, nakabit na natin. Tapos na sinicure natin ng wire clip. Ano bang tawag dyan? So itest na rin natin yan mga kakos. So thank you. Hanggang sa sunod na video natin.